Agad doon natin, kumusta ating mga kapuso dyan po sa lalawigan ng Batanes. Makakausap po natin ang OIC ng Basco Batanes Police Station, si Captain Nomar Jason Lelina. Captain Lelina, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat at kami natutuwa at kahit paano maayos ka namin kinatawagan dahil pag itong panahon talaga pahirapan na signal dyan sa inyong lalawigan sa Batanes. Kumusta ho ang, asan ba kayo ngayon? Kumusta ang Basco Batanes po ngayong umagang ito, Captain? Yes sir, ngayon po, ito po kasalukuyan pa rin po yung malakas na hangin at malakas na ulan dito sa Basco at kasalukuyang nananalasa pa rin po. Meron bang mga nauna nang na-report na naging pinsala itong napakalakas na hangin na binabanggit ninyo, Captain? Sa ngayon po sir, wala pa po tayong masabi tungkol dyan kasi hindi pa po tayo makalabas at hindi po natin makita yung sitwasyon pa po sa labas. Sa pagtaya ng Pag-asa, nasa 240 km per hour yung gustiness, yung bugso ng hangin. Sustained wind niya ay 190. Yung sustained winds pa lang parang mahirap na maglakad sa kalsada, Captain. Ano po? Opo sir, lokay po sir, hinihintay po nating humina para po masilip po natin yung mga sitwasyon ng ating mga kababayan. Kumusta naging paghahanda kahapon o nung mga nakarang araw bago dumating dyan itong bagyong Leon? Meron bang mga inilikas na? Meron bang mga inayos na? At maaring yung iba ho kasi sariwa pang alaala sa naging pinsala dyan ng bagyong Julian? Opo, kasi sa katunayan po ay ng paghahanda po natin nailikas na po natin lahat ng mga nasa high-risk areas sa mga kanya-kanyang evacuation center po at sa paghahanda po is ginawa na po natin, meron pong pinalian na po natin yung mga bubong at sinaraduhan na po yung mga bintana na pwedeng matamaan ng mga lumilipad na mga bagay po. Alam natin, nakahanda mga tauhan ng PNP kung ano man ang maaring itawag po sa inyo in case of emergencies. Pero pag ganitong sitwasyon, minamarapat ba ng mga tauhan ninyo? Nasa police station lamang muna? Sa ngayon po sir, yung iba po natin, yung mga rescue team po natin na nandito sa police station at meron po kasi po tayong mga nakatalaga sa mga kanya-kanyang evacuation center. Lalo na po sa monitoring center po natin dito sa may LGU po ng Basco. Simula ba kahapon? Naramdaman nyo na itong lakas ng hangin ng bagyong Leon, Captain? Hindi po sir, bali ngayon lang pong gabi. Ang talagang po, kanina po is medyo maganda-ganda pa po ang panahon at may mahangin lang po at konting ulan. Alright. Well, naway hindi naman ito makapinsala pa at wag nang madagdagan pa mga tali nung nakaraang casualties nung nakaraang bagyong Julian. Kung ikukumpara, paano nyo ma-compare, Captain, iyang Julian dito sa bagyong Leon? Siguro po, mas maganda pa po yung preparation natin ngayon kaysa sa nakaraang Julian. In terms of preparation, pero ito nararamdaman yung sungit ng panahon, paano pagkakaiba ho nito, Captain? Halos parehas lang po kasi yung sa Julian po is talagang naglandfall po dito sa atin. Ito po medyo apektado lang po tayo pero ganun pa rin po yung lakas, parehas lang po kasi dahil sa nasa super typhoon na po itong bagyo po natin. Yung buhos ng ulan, konti lang o mas marami ngayon sa bagyong Leon? Halos parehas lang po ang buhos ng ulan. Alright, anyway, Captain, maraming salamat sa initial na mga impormasyon niya. Sana ganito lang at wala tayong may report na casualty report. At sabi nyo, mahaga naman nakapaganda dyan sa inyo sa may, lalo sa Basco Batanes. At sana yung mapanatiling ganito at patuloy tayo manalangin hanggang tuloy lumabas ng PAR o Philippine Area of Responsibility yung bagyong Leon. Captain Nomar, sir, good morning po at maraming salamat po sa inyo. Makikibalito. Maraming salamat din po. Maraming salamat si po. Captain Nomar Jason Lelina, OIC ng Basco Batanes Police Station, ang inyo pong napakinggan.